my beloved Boss Mike Cervera. Duterte ay binigyang diin na hindi siya kagaya ng ilang mga individual na umaalis sa ating bansa kapag may mga kinakarap na usapin at haharapin daw niya kahit yung impeachment case na niluluto dyan sa Kamara. Nako, sabi niya lang yan. Sabi niya lang yan. Oo. Ito pa, ano pa? Ito pa. Pero inaasahang isusumite ng NBI ang kanilang rekomendasyon sa DOJ kaugnay sa investigasyon. Kailan isusumite? Sa unang bahagi ng Enero, inaasahang isusumite ng NBI ang kanilang rekomendasyon sa DOJ kaugnay sa investigasyon sa bantang binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa unang linggo ng Enero, mga kababayan. Asahan nyo na isusumite nila yan. Eto nga si Sara hindi dumadalo eh. Nako mga kababayan, eto na. Si ano naman, si Santiago, tignan nyo, paahayag niya. Siyempre, sabihan natin si ma'am na mag-appear, no? Kasi alam mo, ako bilang judge, bilang dating pulis, lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. No? At sana maintindihan din ng ating mamamayan na ayun ang lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Sara, sabi ni Judge Jaime B. Santiago, retired NBI director. Ang mga problema, ang mga kaso, hindi yan tinatakbuhan. Hindi porke sabi ng mga taga-suporta mo, 'di ba? Na run Sara run. Run Sara run. Lahat na lang ng kaso tatakbuhan mo. NBI tinatakbuhan. Quadcom investigasyon sa Senado tinatakbuhan. Grabe, walang kwenta talaga. Sige. Eto na. Dito na tayo kay Bato para matapos na 'to. Natalo mo na ko. Ayan na, nagdadrama na. Boto nyo na to. Boto nyo na to, ha, mga kababayan. Boto nyo to. Kalbo. Bato. Ano yun? Drama. Light, camera, action. Pasok. Bahala na kung matalo mo na ko. Dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte. Hindi ba na ako ma-re-elect? So be it. Bahala na kung matalo ako dahil sa pagiging loyal ko sa mga Duterte. Kahit na mali sila, dapat kampihan ko. Kung yan ang magiging dahilan ng pagkatalo ko, so be it. Matalo ko. Sayang naman yung mga pasayaw-sayaw mo. Diba sumasayaw-sayaw ka pa ng ano ba yung sayaw mo? Anak ng tinapa na yung bato, para kang batong binabato. Oy, mga style yan para kaawaan ninyo. Kasi etong si Bato, umaasa pa rin ng panalo tulad ng pagkapanalo niya nung nakaraan na nanalo to. Nagets nyo? Umaasa si Bato na manalong muli sa kaparaan ng paraan. Na ipanalo ito dahil sa pagsuporta, sa pagdila sa puwet ni Duterte. Kaya mga kababayan, ito ang market na itong boto. Tandaan nyo ang market na boto neto si Bato, hindi kalbo, ay yung mga panatiko ni Digunyo. Gagets nyo? Ulitin ko etong si Bato, ang kanyang inaasahan na lang. Medyo natin, mas iksian natin yung paliwanag. Ang kanyang inaasahan na lang ay yung boto manggagaling sa mga bobong taga-suporta
ng mga Duterte. Ha? Yan na lang yung kanyang inaasahan. Wala nang iba. Dahil ito hindi naman makakakuha ng boto sa mga kakamping. Hindi rin makakakuha ito ng boto sa mga loyalista. Malamang dito magkakaalaman kung talagang 32 million ang mga taga-suporta ni Digong, mananalo to. Gets nyo ba? Yan yung market niya. Yung mga DDS na nuknukan ng tanga. Isama mo pa yung mga mangmang at mga bobo na nando doon sa EDSA. Oh, di ba? Yun, inaasahan yan. Wala nang iba. Oh, ngayon, tanong ko. Oh, paki-press 1 yung boboto sa kanya. Press naman nyo yung 1 kung gusto nyong iboto to. O yung mga DDS, maglabasan na kayo. Partida to, ha? O ang tinatanong ko, press 1 sa gustong bumoto rito. O yan, buboto kayo ni Arnold Lopez, ni Marina Labayo. Ayan, may 2 boto. Sino? Si Bato. Yung isa naawa pa rito. 3 na yung gustong bumoto. Ayan, 1+1. Ano? Sino naman ang hindi boboto? Press 2. Sino ang hindi boboto? Press 2. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para sabihin ka. Bato, nakita mo, halos lahat ng pinindot to. Madalas pinipindot ng mga yan, 1. Sa unang pagkakataon, pumindot sila ng 2. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo, Bato! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Yung isang boto mo, nagbago pa isip dito. Bato, yung isang boto mo na lang, nagbago pa isip dito. Putik na yan, Ay, nako, mga kababayan. Puntahan natin si Sarah. Sarah, magpaliwanag ka ulit. Pasok! Na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ. Ayan yun, mga kababayan, pinapaliwanag niya, dinadivert niya na naman ang kwento. Ang kwento niya rito, mga kababayan, ay paano daw siya magtitiwala sa NBI kung ang Pangulo mismo ay nagsalita na hindi palalagpasin itong kanyang mensahe na sila daw ay ipapapatay nito, itong si Sara na anak ni Digonyo. At tagahanga, at hinahangaan ng mga bobo at tanga at mga mangmang na mga kapwa natin Pilipino. So yan, mga kababayan, ang pahayag ni Sara Duterte na di mo alam kung saan nanggagaling ang katwiran. So mga kababayan, ipanalangin natin ang kaligtasan. Sana maligtas ni Sara ang sarili niya sa tiyak na kulungan na ang kasama ay mga nakakulong. Naku, Sara, balita ko ganyan na ganyan ang trip nila. Yung ganyang itsura mo, ay nako, apo. Diba? Yung bang malaman, nako, Sara, Paborito nila.
Paborito nila yan. Yang ganyan, no? Yang ganyan. Naku, Sarah. Pero pagalingin mo muna ha, yung sugat sa iyong leeg. Tanong ko lang, ang tagal-tagal na niya na. Bakit hindi gumagaling? Di nyo ba napapansin? Di nyo ba napapansin? Yung kanyang hiwa sa leeg, ilang buwan na bakit hindi pa gumagaling? Ha? Sarah, tanong ko lang. Kasi kung kay Pangulo nangyari yan, yung ganyan may hiwa sa leeg, sasabihin ng mga bobot mangmang na mga DDS, si Pangulong Bongbong merong cancer kaya hindi gumagaling yung yung sugat sa leeg. 'Di ba? O alam nyo kung bakit hindi gumagaling yung sugat sa leeg? Sarah, na? Hoy, Sarah. May cancer ka ba? Tanong lang naman kasi bakit ganyan hindi gumagaling yung sugat mo? 'Di ba? Buni ba yan, O kasi dati, sabi nila, ginurgur mo raw yung sarili mo. Diabetes na yan, hindi na gumagaling ang sugat nito. Putik na yan, Ganun ba yun? Ganun ba yun, Sarah? So anyway, napagod ako dito. Natuyo yung dugo ko. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan! Pure kong daw yan, sabi ni Ballpoint Man. Magpapaalam na ako at bibitinin ko po muna ngayong muli. Opo, sana ay magkita-kita tayo mamaya. Oo, sana kakayanin ko pa. Makapag-live pa tayo ng isa. Muli, ako po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig, panonood. Opo, dito sa Walang Kakwenta-Kwentang channel na to. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabi, malin natin ang kapwa, wag lang si Sarah. Mandurugas yan. Ipagdasal natin ang ating bansa kay Sarah. Oo, baka maagaw yan. Pag naagaw yan, naku, lagot ang Pilipinas. Nagkaroon tayo sa kasaysayan ng isang may topak na Pangulo. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. So, yugyuga na, let's go!